Doon po bata. Hello, hi mga nay! Welcome po sa isa na namang late life update ng buhay ko. For today's video, tanghali na nga akong bumangon dahil 11 AM pa naman yung shift ko. At eto, as usual, pag nandito si Bossing, sabay nga kami nagkakape sa umaga. Kasabay nun, nagsaing na nga rin ako. At habang nakasalang yung sinaing, nasikaso ko na nga rin tong washing para makapagsalang na rin ng mga ibang lalabhan ko. Noong mga araw na to, nandito pa nga si Bossing at ilang araw pa bago siya umalis. Kaya naman, sinasamantala ko na nga maunti-unting mabawasan itong aking mga tambak na labahin. Pero dahil araw-araw nga nagpapalit, eto't marami na naman nga nakatambak na nakasampay dito sa may CR. At habang ako nakatoka sa mga labahin, si Bossing naman tinutulungan ako sa ibang gawain. Magaan ang buhay ko kapag nandito si Bossing kasi siya ay nagpapaalala sa akin palagi na kailangan ko na nga magpahinga. Madalas kasi kapag nasa dayo siya, halos hindi na nga ako natutulog. Pinagpupuyatan ko talaga yung mga gawain sa bahay. Yun nga lang, kapag ganito nagtatrabaho na, hindi ko na nga mapigilan yung antok. At madalas maaga na rin nga ako nakakatulog. Habang naglalaba ako, siya naman na naghuhugas ng plato. Tapos pagkatapos, eto naman at magluluto na nga siya ng aming pang-ulam. Yung mga puting damit nga pala, pag napaikot ko sa washing, binabrush ko pa. Lalong-lalo na yung mga puti ng mga bata. Hindi kasi ako kontento pag pinaikot lang siya sa washing kasi feeling ko ang dami pa niyang mga mancha. Pero hindi naman nagaanong babrushin dahil ko konti na lang yung mga natitira dito. At yung iba kapag wala naman kinukusot ko na nga lang din at pinipiga. Pero kung mga dikulay naman yung aking lalabhan, pinapaikot ko lang siya sa washing tapos babanlawan ko na rin agad. Hindi naman masyadong halata yung dumi nun Anyway, ilang araw na naman nga bago nasundan yung huling upload ko dahil hindi nga ako nakakapag voice over kaagad. Kapag nag voice over kasi ako, sigurado wala akong matatapos na gawain bahay. Katulad nito, nag voice over ako ngayon. Panigurado nito, magluluto lang ako ng pagkain tapos aalis na uli ako para pumasok. Pero kahit ganoon, sinisingit ko pa nga rin makapag voice over at makapag-upload para maubos na nga itong mga stock videos ko at maging updated na nga tayo. Eto't naluto na nga rin pala yung aming ulam na minanggang isda. At pagkatapos noon, nagbanlaw at nagsampay na nga rin ako. Konti lang naman yung nilabhan ko dahil isang timbang puti lang naman yun. Pagkatapos nun, nag-asikaso at gumayak na rin para pumasok. Lakad mode nga lang pala ako palagi kapag pumapasok dahil sayang nga yung pamasahe. Fast forward kinagabihan pagka uwi, eto nga't bebe time muna kasama si Bossing kahit na ang dami pang tambak na labahan. Nang sumunod na araw, maaga na naman nga nagising para mag-asikaso at maaga yung pasok ko ngayon. Pagkatapos ko magsalang ng sinaing, pinabantay ko nga muna kay Bossing at nagbanlaw nga muna ako ng mga damit na pinaikot ni Bossing nung gabi. Kailangan maaga makatapos dahil opening shift nga tayo for today dahil wala ang mga boss. Lumuwas kasi sila at merong susunduin sa paliparan. Pagkaakyat ko galing nagbanlaw, nakahugas na nga rin ng plato si Bossing. Pagkatapos doon, nagsampay na nga rin ako at hindi ko na dinryer yung mga damit dahil maaga pa naman. At ng mga araw na to, matindi pa naman yung sikat ng araw kaya kahit papano, hindi na kailangan mag-dryer. Dali-dali ko na nga rin tinapos to dahil kailangan pang mag-asikaso at gumayak para sa pagpasok. Hindi nga muna ako masyadong gagamit ng music ngayon dahil yung nakaraang upload ko ay nako, meron na naman akong copyright. Kaya ipupush ko na kahit papano, isa o dalawang music lang yung magamit ko kaya magtiyaga kayong pakinggan yung boses kong walang sawa sa pagdaldal. Anyway, fast forward at working mode na naman nga tayo.
at tapos na naman nga ang araw at kinabukasan, syempre kape na naman tayo sa umaga. Black coffee kay bossing at yung sa akin naman ay merong gatas. Pagkatapos kong magkape, gumayak na nga rin ako at nag-asikaso para pumasok. Pagkatapos noon, nilutuan ko nga lang din ng corned beef yung mga bata para makakain na rin sila bago ako umalis. Nung mga araw na to, meron pa naman pinag-e-extra si bossing kaya yun yung gagamitin niya para pagkunan ng pamasahe pagkaluwas niya. At nung makaluto nga ako, pinakain ko na rin yung mga bata at saka ako umalis para pumasok. Hindi talaga biro kapag nanay ka, lalong-lalo na kapag working mom ka. Saludo ako sa mga full-time mom dyan na kahit maghapon sa bahay, tuloy pa rin sa pag-aasikaso at walang sawa at walang rekamo. Lalong-lalo na din sa mga working mom na bago umalis ng bahay ay nakakapagtrabaho at nakakagawa na, inaasikaso na nila yung pagkain at yung mga maiiwan na gagamitin ng kanilang mga anak. Bago pumasok, pagod na nga sila sa mga gawaing bahay. Tapos sa trabaho, syempre meron din mga trabahong mabibigat at mapapagod ka rin talaga. Tapos pag uwi, mag-aasikaso pa nga rin para maglinis at asikasuhin yung mga naiwang kalat ng kanilang mga anak. Bago ka pumasok, pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa rin. Pag uwi mo, mapapagod ka pa rin. Kaya saludo ako sa iyo, kananay. Lalong-lalo na kung meron din mga katatayan dyan na hindi hinahayaan na mapagod yung kanilang mga partner sa buhay. Na kapag alam nilang pagod na yung kananayan, sila na nga yung pumapalit at binibili na magpahinga din sila. Kaya sa mga anak dyan, wag na kayong magreklamo kung yung mga nanay nyo sige lang ang pagbubunga nga. Syempre pagod din yung mga yan at pagdating sa bahay mapapagod pa uli kasi nga yung mga kalat nyo hindi nyo kayang ligpitin. Sana naman yung mga kaya nyo nang gawin kaya nyo nang kusang gawin at hindi na kayo kailangang utusan para yung mga nanay nyo hindi na nagbubunga nga. Anyway, fast forward kinagabihan pagka-uwi ko, pinasyal nga namin yung mga bata dito sa may perya. Treat na daw to ni bossing sa kanila kasi kinabukasan niya, alis na nga siya para magtrabaho sa dayo. At gusto nga daw muna niyang ipasyal tong mga bulinggit na ito. Kaya naman, meron na namang mga bulinggit na masasaya sa gabing ito. Okay na. Mayroon pa ang play. Sa loob ng pagkuhan. Hello, si papa mo. Buka iba sa gilid ko. Iba, doon ka sa gilid. Okay na. Mataas yan hawak ka lang ha. Unang bola tayo sa G46. Unang bola 46. Ayan ulit yung laro natin mga sugihan. Jackpot yan din na. Okay, lucky 7 ang tayo. Last one, lucky 7. Lucky 7 tayo. Hawak ka. Hawak ka dyan. Ayan sa gusto ko sa dami. Pagkatapos ng isang ride sa carousel, bumili na muna kami nitong popcorn para kahit papano, meron nga inanga tayong mga bata habang nag-ikot-ikot kami. Marami din namang rides ngayon, katulad itong Caterpillar, na gusto rin sumakay ng mga bata kaso nga hindi nakasya yung aming budget. At marami pa ring ibang rides, pero tignan nyo na nga lang, kasi naman hindi ko alam yung pangalan ng iba. Ayan, paano kung na mga sugihan.
At napagdesisyonan nga namin na pasakayin pa ng isa yung mga bata, pero dito nga sa lumilipad na Jollibee, ayaw na daw kasing sumakay ni Bossing, gawa ng nahihilo daw siya, kaya kami na nga lang daw. At sakto naman kasi mababantayan ko nga sila dahil tig-dalawa naman yung nakaupo dito kay Jollibee. Mas masaya nga sana kapag marami kang pera dahil yung halos lahat ng mga rides pwede mo nga sakyan lahat. Pero kung short naman yung budget mo at tamang pag-enjoy nga lang, eh sakto na nga to. At sa susunod na nga lang uli sila bumawi. Okay na, wala na mga vlog. Ayan, meron na doon na. May tumatawag ka. Ayan. Okay na nanawagan dyan sa mga Pagkatapos namin sumakay kay Jollibee, bumili nga muna kami nitong burger bago kami umuwi. At kumain nga muna sa isang gilid bago maglakad pa uwi. Okay. Okay last na tayo. Ayan, patabi kayo na yan. Okay. Handa ng lahat. Ayun pa. At dito ko na nga po muna tinatapos itong video na to. Hanggang susunod na video po. Thank you for watching.